huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to eh. Wala namang mali siya. Mali ka dun. Bakit? Ang lalaki, Hoy Alvin and the Chipmunks, ikaw lang yan. Potek na to, dinamay pa lahat ng lalaki sa pagiging inhit niya. Pati sariling nanay hindi pinatawad. Grabe ha. Itong nakaraan ko pa gustong gawa ng video yung lalaki na yan pero hindi ko nga ginagawan kasi iniisip ko baka ganyan lang talaga siya, baka masyado lang talaga siyang religious. Pero itong video na to, what the fuck man? Okay, first of all, tama lang naman na hindi ka nakahubad sa harapan ng anak mo ganon, yung fully nude ba? Lalo na kung bata yung anak mo. Pero ibang usapan, kung may damit naman, edi okay lang yun. Sabi pa niya, may effect kasi yan sa amin, yung mga nanay kapag nakabra. Ha? Kung naramdaman mo yan kahit isang beses sa sarili mong nanay, aba magpa-check up ka na. Hindi na normal yan eh. Tsaka sinong tao yung naglalakad sa bahay niya, nakita yung private part niya. Siguro kung may nakabakat, oo meron kasi nasa bahay ka naman, nakasuot ka nga ng comfortable clothes, so given na yon. Pero yung kita talaga yung private part, may ganun ba? Ano kayo sa bahay nyo? Nudist? Siguro sa bahay nyo Alvin ganyan, pero sa bahay namin, hindi. Walang ganyan. Imahinasyon mo lang yan or pantasya mo, kakapanood mo ng Bolt eh. Yung asong akala niya superhero siya, yung Bolt. Huwag kayang magsuot ng maikling damit. Bakit hindi? Comfortable clothes nga eh. And also, nasa bahay naman yung pinag-uusapan eh. Tsaka malaswa ba agad kapag maiksi yung damit? Ikaw nga kita yung braso mo, hindi ka naka long sleeve, hindi kami nagagalit eh. So dapat mag long sleeve ka. Alam mo Alvin, regardless nasa bahay ka or wala, nasa sayo bilang tao and karapatan mo yan kung ano yung gusto mong suotin. And kung may mangmamanyak doon sa isang babaeng nakasuot ng maiksing damit, din kasalanan ng mga manyak yun at hindi ng mga babae. Kunwari ako, nananapak ako ng mga kamukha mo tapos lumabas ka ng bahay, nainis ako nakita ko yung mukha mo, sinampak kita. O hindi dapat hindi ka magalit. Kasi bakit mo nilabas yung mukha mo? Ayun tuloy, natukso akong sapakin ka. O diba? Ganon lang yung logic nun eh. Sabi pa niya, Iniisip mo anak ko naman to eh, walang mali siya. Mali ka doon. ikaw yung mali, Diyos ko po. Alam mo kahit yung Diyos, mapapailing sa sinasabi mo eh. Kikilabutan yan for sure. Siguro nung bata ka, ganyan ka. Pero kasi, hindi normal sa isang batang lalaki na mamanyakin yung sariling magulang niya. Kadiri ka naman. Nagpo-project ka lang ata eh. O yun, naghahanap ng mga katulad niya. Ako, former batang lalaki ako. Pero never kong naisip yan sa sarili kong nanay. Hindi ko nga napapansin yung suot ng nanay ko kasi nga, malinis yung utak ko eh. Tsaka kahit na makita mo yung nanay mo na konti yung suot, hindi normal na ganyan yung maramdaman mo. Siguro ikaw lang talaga, nang dadami ka pa ng ibang lalaki na akala mo ata lahat katulad mo eh. Kakapanood mo siguro ng ano yan, yung mga stepmom ganon. Akala ko ba puro religious yung kinukonsum nito? Bakit ganyan ka mag-isip? Tsaka napanood mo ba yung documentary na walang blank sa bontok? It shows na it's not about what you wear. Kasi kung manyak yung isang lalaki, kahit na anong suot mo, kahit nakabalot ka from head to toe, nakakumot, nakascarf, kahit nakasako ka pa, kung manyak yan, mamanyakin ka pa rin yan eh. Doon nga sa mga tribo na limitado yung damit, hindi sila ganyan eh. So alam mo yun, hindi talaga yan sa damit. Dito pa ako kinilabutan nung sinabi niya na, Yung mga anak mong mga lalaki, tuwing umaga, tumitigas daw si Manoy. ang baboy mo, Diyos ko po. Alam mo yung sentence na yan? Siya yung kauna-unahang taong narinig kong nagsabi niyan. Alam mo Alvin, dapat kang kilabutan sa mga naiisip mo sa mga batang lalaki. Oo sige, tumitigas naman talaga yung ano ng lalaki tuwing umaga. Kasi nga, body reaction lang yon tuwing umaga. Reaction lang talaga yun ng katawan mo tuwing umaga and hindi nangyayari yon dahil sa suot ng mga kasama ko sa bahay. Anong kababuyan ba yung naiisip mo? Sabi pa niya, Kaya iwan magsuot maikli, wala kang bra, manamit ka. nasa bahay nga eh. Ang bahay mo is a place of solace and your home. It's a place of comfort and isa to sa mga lugar na you can be yourself kasi nga may tiwala ka sa mga kasama mo doon sa bahay eh. As long as hindi ka naman fully nude doon sa bahay, then okay lang yun. Kasi dapat yung mga kasama mo sa bahay in the first place, hindi ganyan mag-isip eh. Anong klaseng bahay ba meron kayo? Ang concerning pa dyan, the fact na sinabi niya yan. Yung sobrang concerning kung magkakaroon siya ng anak na babae. Just imagine yung sinabi niya. Basically, kung magkakaanak siya na babae, tapos naka-short or medyo revealing yung damit, maaakit siya. Like what? Sobrang kadiri yun pare. And wala yan sa suot
ng taong nakikita mo. Nasa sa'yo yan mismo kung in-hit ka palagi and tinatrato mo as object yung mga babae. Kasi kung maayos ka mag-isip, hindi mo maiisip yung mga ganyan eh. Lalo na sa sarili mong kamag-anak, kasi kung naiisip mo yung ganyan sa sarili mong kamag-anak, naku, magpa-check up ka na, magpunta ka na sa mental agad. Yun yung sinasabi mo eh, na walang kamag-anak kasi nga at the end of the day, lalaki ka pa rin eh. Your own words then, ibig sabihin, ikaw mismo, kahit kamag-anak, kapatid, magulang, or anak mo, as long as naka-short or kita yung cleavage, maaakit ka. Like what, kadiri talaga yung sinasabi mo. Anot pa siya sa dulo, sabi sa Bible, sinabi yun? Baka binasa mo. Sinabi pa nga siya doon sa dulo na masyado ng sobra, na basically yung sinabi niya, kapag magsusuot ka nga ng maikse sa harapan nga ng mga bata, kailangan mong itegi yung sarili mo. Ha? Ang klaseng religion or belief yung meron ka na yung ibang tao, wini-wish mo na itegi nila yung sarili nila. Ako, hindi ako masyadong religious and hindi ako nagbabasa ng Bible, aaminin ko. Pero di ba sinabi doon sa Bible na mahalin mo yung kapwa mo? Asan yung pagmamahal dyan? Basically, nitpicking the Bible na maa-apply mo lang doon sa mga arguments mo, tapos yung mga contradicting or hindi tutugma, hindi mo babanggitin. O di ba? Dahil sa issue na to, naaalala ko yung sinabi ni Smuggles kay Rapido, ginagamit ka ba ng Diyos or ikaw yung gumagamit sa kanya? Parang ganun kasi nangyayari dito eh. Sinabihan ka ni God na ganito, sinabihan ka na ganyan. Paano niya sinabi sa'yo, Aber? Nag-video call kayo, nag-zoom? Sige nga, paano sinabi? Yung tunay na nagsabi niyan, yung boses sa utak mo, na ikaw rin yung nag-decide. Final word pa niya, matakot ka kay Lord. Bakit ako papasok sa isang religion or belief na takot yung nararamdaman ko sa sinasamba nyo? Kasi ang ibig sabihin lang niyan, sumusunod ka lang kasi takot ka sa mga possible na consequences and hindi ka talaga mabuting tao. Kasi for example, nagpunta ka sa isang napakalinis na park tapos wala naman nakasulat na may mangtetegi sa'yo kapag nagkalat ka, ibig sabihin ba nun magkakalat ka na? Syempre hindi. Regardless if may nakalagay dyan na sign na bawal magkalat, hindi ka magkakalat kasi nga, ayun yung tama eh. Baga dapat innately, alam mo na yung tama sa mali without having religion. At the end of the day, hindi ba? Kung mabuting tao ka naman, mamahalin ka naman ng Diyos eh. Hindi ba gano'n naman yung point ng religion? Tida na yan, hindi pa ako religious ha. Pero itong tao talaga na to, isa to sa mga example ng mga hipokritong relihiyoso. Tipo ng taong ginagamit yung religion or si God bilang defense mechanism sa pagiging masama niyang tao. Kasi kung totoong ganyang tao lang din yung makakasama ko sa langit, wag na lang no? Wag na lang! Kung ganyan palang mga tao yung makakasama ko sa taas, na ganyan pala yung pamantayan ng Diyos, then wag na lang. Doon na lang ako kung saan kayo wala. Maliban sa Bible, ano mang masama sa pagiging bading? Pagiging part ng LGBTQ+. Regardless if babae, lalaki ka, or nasa LGBTQ+ community ka, kung masama ka, masama ka. Hindi naman tayo, porket bading, masasama na eh. Porket lalaki, masasama na eh, di ba? Hindi naman yan 1:1 eh. Hindi ko lang din talaga mag-get sa pagiging homophobic ng ibang tao. It doesn't make sense. I-judge mo yung isang tao sa kung mabuti or masama ba siya, hindi sa kung sino yung gusto niyang makasama sa buhay. Again, sa mga pananamit, let people wear what they want. Nating sisihin yung mga namamanyak. Sisihin natin yung mga manyak. Kasi kung manyak ka eh. Regardless nakadamit yan or hindi, manyak ka talaga. Kasi kung matinukan tao, hindi mo naman maiisip yun eh. So yun lang naman. Okay na ako. Thank you.